Magandang morning, Banateros, worldwide. Mabuhay kayong lahat. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na walang basihan, ang vlogger na walang silbi, walang kwenta sa buhay, at ang vlogger na hindi nagre-research. Ito na naman po tayo, another day. Another kwentuhan, uratan sessions, at pasasakitin na naman natin ang ulo, katawan, balon-balunan, atay, at mga kaluluwa ng mga damuho, ng mga switik, mga sindikato, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, mga adik, mga kawatan, kurakot, kuratong baliling, demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, natin na naman po silang pagkukwentuhan. Nandito po tayo ngayon sa napakagandang syudad ng Leyte, at dito po tayo ngayon magkakandak ng grand rally kasama ang mga malulupit at talaga namang walang kapaguran na mga kandidato ng PDP laban senatorial balls. Ayan. Speaking of PDP laban, just recently, alam naman natin na si Amy Marcos ay endorse ng kanyang +2. So, ang iboboto ni Inday Sara is PDP Laban Straight, which is 10, and +2. Yung dalawa, ang kanyang napili ay si Camille Villar at saka si Amy Mangga. O, yan ang kanyang mga napili para ikampanya. Pero I think just yesterday or early this morning ay nagbigay din po ng isang endorsement, malupit na endorsement itong si Pulong Duterte, at ito rin daw po ang gusto ng kanyang tatay. Nagdagdag din siya ng 2 doon sa 10. So Duterte plus General Colonel ba si Colonel yata si Kirubin Colonel Kirubin and Gringo Onasan. So yun yung kanilang +2. Kung makikita mo, magkaiba yun ang inendorso itong si Inday Sara at saka si Pulong. Yan yung isang magandang patunay na etong mga Duterte hindi sila yung parang mga tradisyonal na pamilyang politiko na iisa lang ang direksyon. Ang maganda sa kanila, katulad din ng mga DDS or Duterte supporters or mga Duterte vloggers, na may mga kanya-kanya pa rin opinion. Kung ako personally, mas gusto ko na yung 10 na iboboto natin. Hindi na ako magdadagdag. Kasi pwede naman ako magdagdag. Kasi si Banat Bay, as far as I know, nagdagdag din siya ng 2. Ang dinagdag yata ni Banat Bay sa kanya is si Ben Tulfo and si Colonel Busita. Pero ako, katulad din nun, si Banat Bay, supposedly, si Banat Bay leader namin, dapat susundan namin siya. Pero hindi po ganun ang Banateros. Basta isang layunin natin. Siyempre, ang principal natin, mga Duterte. And then, basta naaayon pa rin sa prinsipyo mo, at naaayon pa rin sa instruction ng iyong sinusuportahan, which is mga Duterte, doon tayo. So, si Banat Bay, meron siyang 10, Duterte. Kasama po dyan, siyempre, si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Po yan? May dinagdagan lang po niya ng 2. Si Coach Oli, hindi ko alam. Pero I think Coach Oli is also gearing towards voting for Colonel Busita and Ben Tulfo. So, kasi ang Ben Tulfo naman, personal choice nila yun. Or pwedeng magbago pa yan. Ako, talagang stick na ako doon sa 10. Kasi ang reason ko naman, kaya ako stick doon sa 10, kumbaga para yung pag binoto mo yung 10, meron kang 2 na hindi ibinoto, it will give an additional 2 points. Hindi 2 votes it will give an additional 2 points sa ating mga kandidato sa PDP.
Kasi imagine, sabi ko nga sa inyo, let's say for example, yung dalawang kandidato na si Camille Villar and si Amy Marcos. So for example, yung dalawang kandidato na yan. Si Camille Villar, mga bossing, meron ng following yan. And pwedeng yung mga pwedeng yung following ni or followers or mga boboto kay Camille Villar and kay Amy Marcos is hindi boboto dito sa 10 kasi nga identified sila as alyansa. So imaginein mo, kung boboto sa kanila ang alyansa plus boboto sa kanila yung Duterte na mga voters, napakalaki ng boto makukuha nila. So parang lumalabas, imbis na makabuti sa atin, baka makasama pa sa atin kasi lalabas na sila yung magiging number 1 and number 2 natin. Kasi nga, yung boto nila plus yung boto pa ng Duterte, samantalang yung Duterte na makukuha na boto niyan is yung Duterte na lang. Kasi nga, hindi nang boboto sa atin yung alyansa, kalaban natin yan. Lalong hindi boboto sa atin yung mga makabayan, di ba? Lalong hindi boboto sa atin yung mga Lenny. So, instead of tayo yung 10, mauunahan pa tayo nung dalawang isiningit lang natin. Kaya ako, ayoko na magsingit ng kandidato. Ngayon, may mga nagsasabi sa akin, di boss, magsingit ka na lang nung hindi mananalo. Ba't pa ako buboto? Di ba? Ba't pa ako buboto? Kung alam ko naman na itong ibinoboto ko, wala sa kanya yung kumpiyansa ko. So, di bali nang kulang ako ng 2 kesa naman bumoto ko ng 2 pang hindi ko naman gusto. Yun nga ang ina-advocate natin Ang ina-advocate natin sa mga mamamayang Pilipino is iboto kung sino talaga yung nasa puso at kung sino talaga yung gusto nila. Tapos boboto tayo ng ayaw natin, hindi ba? So, hindi naman yun. Kumbaga, it doesn't add up. And as far as I know, si Baste Duterte, parehas din. Actually, kahapon, natanggap ko yung balita na Baste is also, endorsing, not really, endorsing na official, pero iboboto niya si Gringo Onasan at saka si Kerubin. So, Duterte plus Gringo Onasan and Kerubin din siya. Siguro, nung nagpunta si Pulong Duterte, kasi ang alam ko, before pang lumabas yung kay Pulong Duterte, yun na talaga yung gusto ng dalawa. Actually, I was a little bit convincing them na sana wag na lang dagdagan. Pero, alam mo naman ang mga Duterte, unpredictable yan. Tsaka, hindi mo sila mapapasunod. Hindi mo sila mauutusan. Yun nga ang maganda sa mga Duterte. Hindi sila yung parang sunod-sunuran. So, susurpresahin ka talaga nila. Kaya gano'n ang nangyari. Siguro mga few days before pang lumabas itong endorsement ni Pangulong Duterte na ang nagsabi si Pulong, yun na talaga yung gusto ng dalawang lalaking magkapatid, si Pulong at si Baste. So, ibig sabihin, ito para sa akin lang, nagpunta si Pulong doon para nakabisita sa tatay niya. Baka sinabi niya sa tatay niya or humingi siya ng abiso sa tatay niya or advice kung okay lang ba na iboto siguro yung dalawa na yun. Ang sinasabi naman daw kasi nila is Onasan and Kerubin are known allies of Duterte. So, okay lang na iboto sila because baka makatulong sila sa advokasya ng mga Duterte at the same time makatulong sila doon sa impeachment na alam mo yun, yung kumbaga nakaamba kay VP Sara Duterte. So, yun, iba-iba ng endorsement, ibang endorsement ni Inday, ni Pulong and Baste. Iba rin iba rin yung narinig actually si Robin Padilla biglang itinaas din ang kamay ni Tolentino parang personal endorsement din daw niya yon para sa mga kapatid na Muslim. And in-endorse din niya si Amy Marcos. So, parang sa nakikita ko, Robin Padilla is Duterte plus Amy Marcos and si Tolentino. Si Senator Tolentino. Na alam naman natin na balimbing din yan. Balimbing na Dilawan, naging Duterte, tapos naging balimbing, naging Marcos naman ngayon. So, ayan yung mga isa sa mga maiinit na talagang paksa ngayon itong nalalapit na kampanyahan. Pero again, ako, doon pa rin ako, stick pa rin ako sa Duterte. Hindi ko nadadagdagan ng 2, okay na ako doon sa 10.
at least makatulong ako dito sa mga ikinakampanya natin. And as I've said, makakasama natin ngayon yung ilan sa mga senatoriables and sasagot tayo sa mga katanungan ng ating mga media dito sa Iloilo. Nandito tayo ngayon sa isang, I think, barangay ng Iloilo na nag-fiesta din. Iloilo. Dito pala sa, anong to? Sugod. Dito sa Sugod sa Leyte. Southern Leyte. So, dito tayo ngayon mag-grand rally dyan sa may highway. At ako, mga bossing, ang dami pang mga issues. Ano pa ba yung isa pang topic natin? Tingnan natin yung mga na-save natin. Ako po. Itong issue patungkol naman kay Conti. Itong pagsisinungaling ni Conti na ito ang problema, mga bossing, sa yung mga naninira sa mga Duterte, and ito ang problema sa mga mainstream media. Tingnan ninyo, si NBI Director Santiago, he's coming after sa mga vloggers na naglalabas ng mga peking balita, di umano. Meron na daw siyang at least 4 na vloggers na pinapahunting ngayon dahil daw inisplice or chinap-chap daw yung kanyang speech or yung kanyang interview patungkol doon sa OFW remittance. Meron daw mga sa ibang bansa at meron yung isa nasa Pampanga daw. Di nga natin alam. Sabi ko nga, si Brothers Travelers ba yan? Dahil taga Pampanga si Brothers Travelers. But anyways, the whole point here is, ang mga fake news peddlers sa Pilipinas, sa totoo lang, noong nasa Congress tayo, nung dinidefine kung ano yung fake news, hindi ma-define ng Congress. Hindi nila alam alin yung tamang balita, alin yung totoong balita, and hindi din nila, and kung tatanungin mo, sino ang magsasabi kung ang isang balita ay totoo o hindi? Meron ba tayong commission, fake news commission sa Pilipinas na magsasabi na ito yung totoong balita, ito yung hindi totoong balita? The reason why meron ng mga fact checkers sa Facebook is because yun na nga yung check and balances na itinalaga ng Facebook na merong human intervention. Kasi dati, AI lang talaga. Ngayon, meron ng human intervention. Ang nakakainis pa nga, yung intervention na human, yung mga, yung mga anti-Duterte / mga left-leaning pa. Andiyan dyan yung Rappler, yung sila Helen Tordesillas. Diba? So, yan yung sinasabi natin na, mga yan, galit yan sa mga Duterte. Kaya nga kapag mga pro-Duterte vloggers nagkaroon ng mga violations, talagang lintek, take down talaga ang channel Pero hindi naman tayo nagre-reklamo, yun talaga ang sistema Pero you will go after these people na nagre-react lang sa mga balita na hindi mo alam kung sila talaga yung nag-splice ng balita, nag-chop-chop ng balita. Pero sa pagkakaalam natin, etong mga nagko-comment sa social media, sila po yung mga, nagpapahayag lang ng kanilang 2 cents dito sa issue na to. So yun ang tinatarget nila. Samantalang, ang mga fake news peddlers, nasa gobyerno mismo. Unang-una, si Pangulong Marcos. Yan ang pinuno ng fake news. Anong sabi niya? Meron daw flood control project. Ano nangyari sa flood control project? Kinaumagahan, binaha tayo. Nung tinignan natin yung flood control project, 1.4 billion per day pala ang ginagastos natin dyan. And yet, ganito. Tapos ano pa yung mga fake news niya dyan sa KOJC? Nung pumasok ang mga kapulisan dyan, anong sinabi nila? Wala daw baril, wala daw tear gas, wala daw human rights violations. Samantalang napakarami naman nating nakitang human rights violations. Ang NBI and ang media hindi kino-correct iyon. 20 pesos na kilo ng bigas, pinangako, hanggang ngayon wala pa. Well, hindi naman yun balita, yun ay ipinangako. Pero, ganun pa rin. Peke pa din, hindi pa rin totoo. Hindi ba? So, okay, sige, natin yun, alisin natin yun. Itong PNP natin, just recently,
sinabi nitong yung babaeng Epal na general, yung may nunal, yung naparangalan dahil gumawa ng kasamaan. Etong si Jean Fajardo, Jean Domingo, ano yun reporter ng SMNI yun, magaling yun. Jean Fajardo, itong buwisit na ito, sinabi niya na ayun na nga daw na meron na daw mga incidents of kidnapping sa Pilipinas. Ang DOJ magtatayo o magbubuo ng anti-kidnapping team, task force sa NBI. Tapos biglang nagsalita itong PNP chief natin at sinasabi na hindi totoo yung mga bali-balita, hindi daw totoo na mayroong kidnapping. So, kanino tayo maniniwala? Sa kanya o kay Jean Fajardo o kay Boying Rimulya? Bakit magtatayo si Boying Rimulya ng task force na anti-kidnapping? Bakit nag-press con si Jean Domingo na meron ng at least 13 incidents of kidnapping sa Pilipinas? Tapos, eto naman, si Marbil, sinasabi niya na wala. At hahabulin din daw ng PNP yung mga nagpapakalat ng fake news tungkol daw sa mga nangyayari sa bayan natin. Anak ng tinapay naman talaga. So, anong klase ito? Hindi ba? Pagka meron kayong mali, hindi na kayo pwedeng sitahin, harap-harapan sa Senate. Tinatanong si General Torre ng Senate, nakita natin harap-harapan nagsinungaling. Sabi niya, hindi daw si Pangulong Duterte yung kakalad ka rin niya, si Medial Dea daw. Ang linaw-linaw naman na ang sinasabihan niya talagang kakalad ka rin, kahit matanda na yan, si Pangulong Duterte. Pero nagsinungaling. Si John Vic Rimulya, hindi ba fake news? Kasinungalingan. Under oath, nagsinungaling. Anong sabi ni Secretary Rimulya ng DILG? Wala daw mastermind. Pero doon sa mga interviews niya, sa mga television, poging-pogi pa siya, talagang sinabi niya na meron. And then, walang mastermind. Hindi nila binabanggit kung sino yung nag-utos sa kanila na kahit na walang due process, dalin ito si Pangulong Duterte sa The Hague. Hindi ba? Ito pang isang fake news peddler. Si Claire Castro. Mababa. Hindi daw sila naniniwala sa pagtaas ng bilang ng krimen sa Pilipinas. Kasi daw pag lumalabas naman daw siya, wala naman daw siya nakikitang nagsasaksakan. Kapag pumupunta naman daw siya sa palengke, wala naman daw siyang nakikitang naiis na tiyan. So parang ang sinasabi nitong tanga na yusek natin dyan sa PCO, ang krimen, magiging krimen lamang kapag nakita niya. So, hanggat walang nakikita itong tatanga-tanga na ito, para sa kanya, hindi krimen yun. Anong klase yan? Hindi ba? So, anong klaseng mga nasa gobyerno meron tayo? Ganito katatanga, ganito ka loko-loko, ganito ka sinungaling. Tapos, you are going after the vloggers, you are going after regular citizens na nagpapahayag lang ng kanilang sentimiento at ng kanilang reaksyon patungkol sa kapalpakan nitong mga nasa gobyernong ito. Ito si Claire Castro, after interview na pumapalpak ito. Siyempre, ikaw, pinapasweldo mo yung hinayupak na yan, pwede mong sitahin kung ano yung mga kabalbalan yan. O hindi ba? So parang sinasabi pa nga niya dun sa interview niya kay Ted Filon na kasi daw ang media ang ipinapalabas lang yung pangit. Kaya daw ang perception ngayon ng tao is pangit yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Wala naman daw pinapalabas ang mga mainstream media na mga gandang nangyayari sa Pilipinas. Well, Claire Castro, unang-una sa lahat, kung merong tao na dapat na naglalabas ng mga magagandang ginawa ng gobyernong ito sa Pilipinas, dapat ikaw yun. Trabaho mo yun as PCO, USEC, yung maglabas ng mga programa ng Pangulo na na-accomplish niya, mga ipinapangako niya, ano na ba, nasan na ba tayo dito sa mga ipinapangako ng presidente natin, lalong-lalo na, malapit na naman mag-SONA. Nagawa na ba niya yung mga ipinangako niya nung nakaraang 2 SONA, nakaraang 3 SONA, hindi ba?
So, yun ang trabaho talaga ng isang PCO-USEC. Pero, anong ginagawa ng PCO natin? Walang katapusang puros sagot lang sa mga Duterte. Walang katapusang puro depensa lang sa Pangulo. Ito daw survey na ito. Hindi daw sila naniniwala na ang survey ay mababa. Dahil daw, lahat naman daw ng ginawa ng Pangulo, naayon naman daw sa batas. Hindi naman lahat ng naayon sa batas, gusto ng taong bayan. Pwede namang meron pang ibang paraan na naayon din sa batas na pasok sa panlasa ng taong bayan. Bakit hindi yun ang hanapin nila? So yan yung mga ilan sa mga kabalbalan, kagaguhan, katarantaduhan na ginagawa ng mga nasa gobyerno ngayon na gusto nila ang Pilipino manahimik, na gusto nila tayo, ano lang tayo, stay put lang tayo, hindi tayo magre-react. Aba, hindi naman pwede yun. Oo, hindi naman tayo papayag na ganun, mga bossing. And hanggat may banateros, hanggat may mga DDS vloggers na willing isakripisyo yung kanilang seguridad, safety, and liberty para sa bayang Pilipinas, hindi tayo hihinto. Hindi tayo mapapahinto ng mga demanda na yan, ipatawag tayo sa Kongreso, or kahit na ano pang pananakot nila, chilling effect na gusto nilang i-establish, hindi tayo takot dyan. Kasi alam natin na nasa panig natin ang katotohanan at alam natin na tumatayo tayo sa prinsipyo natin. O hindi ba? Yan din ang isa sa mga nagustuhan ko kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pagtayo sa prinsipyo na kahit na ginigipit, kahit na pinupolitika o anong unang ginawa sa kanya, ang KOJC, di ba? Yung SMNI, tinanggalan ng prangkisa, hanggang ngayon, wala pa din. May mga gawa-gawang kaso, binuhay, nakakulong siya ngayon. KOJ Siege, may 3 pang namatay. So kahit na i-finreeze pa yung assets niya, so kahit na ganun, ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, never siyang lumuhod. Never siyang nagmakaawa at never siyang kumampi sa mali. Yan yung prinsipyo na tinatayuan natin. Kaya nga kahapon, mga bossing, meron akong natanggap na isang invitation, or bago pala yung invitation na yun, meron pa palang isa. Itong si Conti, yung abogado na humahawak sa mga kaso ng 30,000 daw na mga biktima ng EJK ni Pangulong Duterte, na nung hinahanapan mo ng listahan, kung nasan yung 30 mil na yun, wala siyang mai-provide. At may mga sinasabi siya na ginigipit daw nitong si Attorney Kaufman etong mga testigo daw dito sa Pilipinas, at dininay daw ng ICC yung petition ni Kaufman, na ang ganda-ganda nung interview ni Kaufman. Eto papakita natin sa inyo. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. How do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were 2 activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Ayan, at makikita nyo dyan sa interview na yan ni Kaufman, anong sinasabi niya? Na itong si Conti, propagandista talaga, kasapakat nitong mga makakaliwa na ito, yung mainstream media. Anong pinalabas ng mainstream media? Ang mainstream media ba nag-confirm? Ang mainstream media ba kumbaga tumawag sa ICC, or did they get the actual decision from ICC? Did they
contact itong mga abogado ni Pangulong Duterte and ask, did they show us any proof na itong sinasabi ni Conti ay totoo? Wala eh. Kasi ang sinasabi ni Kaufman, hindi totoo yung sinasabi niya na hinihigpitan or something. Kung ano lang yung nire-require ng gobyerno nyo din dyan sa Pilipinas, yun lang din yung nire-require dito. At saka, ang magdidesisyon talaga dyan is korte. Pero ito ang hindi daw, ito daw ang hindi sinasabi or pinapaalam ni Conti kasi kayabang-yabang ni Conti na siya daw ay ICC lawyer, etc., etc., and so on and so forth. Siya daw ang legal counsel netong mga biktima na ito and the likes. Ayun naman pala, hindi naman pala siya ina-acknowledge ng ICC na lead counsel netong mga biktimang ito na sinasabi niya, itong 30,000 victims na sinasabi niya. Anong purpose ni Conti para magsinungaling siya sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipino na pinagkakalat niya na siya ang legal counsel or lead counsel ng mga ito, samantalang hindi naman pala siya ina-acknowledge ng ICC. So ito ang dapat na ipaliwanag ni Conti kasi baka magdemanda na naman yan. Natatandaan ninyo noong nabisto yung fake news niya yung kay Aling Sheila, naglabasan yung mga kapitbahay ni Aling Sheila para anuhin siya, sitahin siya doon sa kanyang picture na yung anak pala niya nito ni Aling Sheila namatay 2024 lang, hanggang 2022 lang si Pangulong Duterte. Kung hindi pa nagsalita yung mga nakakakilala doon sa mga ipinapakitang picture netong mga kaliwang mga putang ina nito, di sana mukha tayong tanga pare-parehas, hindi natin alam na ginugoyo na pala talaga tayo nitong mga propagandistang makakaliwa na ito. Hindi ba? So, ayan ang nangyari, na-expose sila. Anong ginawa ni Conti? Nagpaawa, pumunta sa NBI. Gustong idemanda yung mga nambubuli daw doon sa kanilang mga testigo. Unang-una sa lahat, sino ba yung testigo? Hindi naman natin kilala yan. Nagbabase lang naman tayo doon sa mga kumakalat sa social media at mismong mga totoong tao na nagpapatunay na hindi ako yan. Buhay pa ako. Ba't nandiyan na yung picture ko? Ayang taong yan, hindi yan namatay sa ganito. Itong taong yan, hindi yan namatay sa ganito. Kilala ko yan. Talagang durobo yan. So, hindi ba? So, yan yung klase ng propaganda na ipinapakalat nitong mga gusto pang tumakbo sa gobyerno at tumatakbo itong party list representative. So, imagine, ngayon pa lang nagsisinungaling na ang mga animal, paano pa kapag ka nandiyan na sa gobyerno yan? Di puros kabalbalan, kahayupan at kasinungalingan ang gagawin yan. Di ba? Iboboto nyo pa ba yung mga party list na yan? Ang dapat na hinahabol ng NBI. Kung fake news at fake news lang, ayan, si Conti, harap-harapan, ilang beses na yan na babansagan na fake news dahil ang dami niyang statement, tapos hindi naman pala totoo. O hindi ba? Siya ang lead legal counsel, hindi naman pala totoo. So, paano natin pagkakatiwalaan yung mga ganitong klase ng mga tao? So, instead of nagfo-focus ang gobyerno sa mga vloggers dahil masyadong matatalino mga DDS vloggers, mas maganda gumawa kayo ng tama. Simple lang, gumawa kayo ng tama, naayon sa batas, hindi wag kayong magnakaw, wag kayong manloko ng tao, and then, ayan, pwede tayong magkasundo. Pero kung gusto nyo kaming patahimikin, tapos itutuloy-tuloy nyo pa rin yung mga kabalbalang ginagawa ninyo, abay, hindi na tayo papayag nun. Hindi na pwede yun. Oo. Ano na yun? Pass na tayo doon. So, NBI, Police, and Malacanang, I suggest, umano kayo, ayusin ninyo yung inyong mga trabaho para hindi kayo nasisita ng taong bayan. Kasi kung maganda ang ginagawa ninyo, I am sure yung taong bayan will rally behind you. O hindi ba? So, ayan po, yung tungkol sa mga fake news na mga kupal na yan. Mga hinayo pa kayo. At ito, I think yesterday, merong nag-ano sa akin, merong nag-invite sa akin dyan sa isang gathering dyan sa Malacanang. Meeting daw ito ng mga kandidato ng administrasyon. At ayon dito sa ayon dito sa meeting na ito, mga bossing, ang pinag-usapan daw nila dyan, actually nag-leak yung document at nandoon yung agenda nung kanilang nandoon yung agenda nung kanilang mga tawag diyan, nandoon yung agenda ng kanilang pinagmitingan. And kasama nga diyan yung paglilinis ng pangalan di umano ng ICC, ng PNP sa ICC. Ito iano natin.
Kasi lumabas, nag-leak yung document ng sa Philippine sa Manila Times. So ayan, makikita nyo dyan. Ipa-flash ko din dyan sa screen ninyo. Nakalagay dyan yung pinag-usapan nila. Ayan, mid-election final campaign sprint action plan. Pagpupulong ng Lakas CMD noong Martes 22. So kahapon yan. 23 na ngayon Schedule ng pulong pagdating ng mga kalahok. Ayan, so yung kanilang And then Oplan Horus ang tawag nila. Bilang pinuno ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si BBM ng masasamang puwersa ni Duterte. Ha? Masasamang puwersa ni Duterte? Ang kanyang kabaitan at pagpapasensya ay hindi dapat abusuhin ng mga kalaban. At ang kanyang pamumuno ay dapat ipagtanggol ng bawat benepisyaryo ng alyansa. Bahala na kayong umintindi kung anong ibig sabihin nun. Again, bilang pinuno ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si BBM ng masamang puwersa ni Duterte. Ang kanyang kabaitan at pagpapasensya ay hindi dapat abusuhin ng mga kalaban at ang kanyang pamumuno ay dapat ipagtanggol ng bawat benepisyaryo ng Alyansa. Sino kaya yung benepisyaryo ng Alyansa? Kasi when you say beneficiaryo, may benefit na natatanggap. So, sino ang may natatanggap na benepisyo sa alyansa? Kasi ako sa akin wala tayong benepisyo matatanggap sa mga magnanakaw Wala tayong matatanggap na benepisyo sa mga kawatan at sa mga masasamang loob, no? Di ko sinasabing magnanakaw sila at kawatan at masasamang loob sila, pero para sa akin, ang tatagal na ng alyansa na yan. Ang tatagal na nilang namuno sa bayang Pilipinas. Nagbago ba ang inyong estado sa buhay? Kung hindi, kayo na ang bahala. Ito, patuloy natin. Ayon sa mga tagubilin ng Pangulo, ipagpapatuloy ng Lakas CMD ang pagsulong ng Oplan Horus bilang matibay na kaalyado upang mapanatili ang kalamangan ng alyansa pagkatapos ng midterm election. Matindi to, mapanatili ang kalamangan. Ano ba yan? Puros ba panlalamang ang gagawin ninyo? Bakit papanatiliin ninyo ang kalamangan hanggang sa matapos ang midterm election? Mapanatili ang kalamangan pagkatapos ang midterm election. Putang ina, anong klase yun? So, matatapos na ang election, and then, papanatilihin pa nila yung kanilang kalamangan. Kalamangan saan? Panlalamang sa taong bayan ba yan? O kalamangan sa numero sa Senado? Di natin alam kung ano yung ibig sabihin nila niya. Again, binabasa ko lang kung ano yung nandoon sa dokumento. Ayan, so dito naman tayo, mga nagawa na natin. Ito daw yung mga nagawa nila. 1 taon matapos buuin ng Oplan Horus, nakamit na ng alyansa ang maraming positibong tagumpay. Lubhang napahina natin ang masamang puwersa ni Duterte ayon sa plano. So, yun pala talagang plano nila. Pahinain ang puwersa ng mga Duterte. Bakit? Ang kalaban ba ng Pilipinas Duterte? Hindi ba ang kalaban ng Pilipinas kahirapan? Ang kalaban ng Pilipinas korupsyon? Bakit Duterte yung kanilang pinag-aaksayahan ng panahon? Sa positibong kalagayan ng midterm elections, kumpiyansa tayong hindi na makakabawi si Dutz upang hamunin ang pamumuno ni PBBM bago ang 2028. Narito ang mga natapos na. Ito na daw yung natapos nila. Paano dumipensa? Magtatag ng core campaign team kasama sina SP, Speaker of the House yan, and Pangulong Tamayo ba yan? Kong Toti, Kong AG at iba pa. Makipag-alyansa sa mas maraming partido, siguraduhin ang sentral na papel ng PFP habang naka-align sa Lakas, NUP, Nationalista, NPC at iba pa. So talagang totoo, yung sinasabi na yung kanilang pag-aalyansa is to harvest lahat ng mga politiko and to leave PRRD weak. So, yun ang nila, yun ang kanilang plano. Kasi yun daw yung kanilang mga natapos na Inendorso ang mga VIP na kandidato, Erwin Tulfo, Ping Lacson, VIP daw to Manny Pacquiao, Bong Revilla, Lapid, Abi Binay at iba pa. Aba, yun pala talaga ang plano nila, no? Na itong malalakas na mga kandidato na to, kailangan natin makuha sa ating alyansa para magmukhang mahina.
itong Duterte. Ang hindi niya alam, mas nakasama yun sa kanya. Bakit? Itong mga pangalan na binanggit niya, Lacson, Erwin Tulfo, alam natin, kaya lang naman nila kinuha si Erwin Tulfo kasi malakas, may following. Pero traidor. Puro negatibo yan. Si Ping Lacson, alam naman natin, ang tagal na. Si Pacquiao, si Bong Revilla, Lito Lapid, yung mga pangalan na yan, ang tatagal na yan sa politika, ang tagal na yan sa Senado. Pero wala naman tayong significant na nararanasan na masasabi natin na nakatulong ito sa buhay natin mga Pilipino. Hindi ba? Mayor Abby Binay at iba pa. So, yun talagang target nila. So, ibig sabihin talagang noong mga unang pa lang, kaya pala din nagalit ito si Inday Sara at tinawag na tambaluslos itong si Romualdez. So, totoo talaga yung sinasabi ni VP na ang aga-aga pa gusto na nilang mamulitika. Ba't hindi muna tayo magtrabaho? Doon pala sila nagkaroon ng conflict. In the first place, ang talaga palang agenda nila is pahinain ng mga Duterte para wala silang kalaban sa 2028. Ito, nandoon to sa dokumento na nag-leak ha. Pwede niyong basahin diyan sa pwede niyong basahin, ilalagay natin dito sa screen yung yung mismong dokumento na 'yon na naganap nga daw. Kita mo kahapon, hindi ba? Kahapon din yung speech ni Martin Romualdez na diinan natin sila, di ba? Kahapon. So, ibig sabihin na talagang medyo may katotohanan nito. Again, nag-leak tong document na ito. Ito yung naman ng document, binabasa lang natin sa inyo. And Manila Times po ang naglabas nito. Hindi kami naghahatid ng maling balita. Kung ano yung balita na nandiyan na, ibinabalita or sinasabi lang natin dito sa vlog para maintindihan ng taong bayan. Nangalap ng pondo para sa kampanya. Naglaan si Kong Zaldico ng 8 bilyong pondo para sa mga rally, logistics, cash at propaganda. Wow! Putik yan. Naglalap ng pondo para sa kampanya. Naglaan si Kong Zaldico ng 8 billion na pondo. Naglaan. From where? From what? From yung budget natin yan. Kasi si Zaldico, ang appropriations committee chairman. So, to? Pera ba ni Zaldico tong 8 billion na to? O pera natin? Kasi kung pera natin, misappropriation to. Kasi dapat hindi nagagamit yung pera ng gobyerno or taxpayers' money sa politika. Dapat magamit yung taxpayers' money sa mga proyekto na makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Again, nakalagay yung pangalan talaga niya dito. Para sa rally, logistics, cash at propaganda. Mabigat yun yung propaganda, ha? So, ibig sabihin, tang-ina niyan. Ibig sabihin, according dito sa papel na to, ha, itong gobyerno na to is spending money to really, water down itong mga Duterte. Abay, napaka lupit nito. This is beyond, impeachable offense. Gumamit ng mga polisiya tulad ng exemption sa rice tariff at pagtaas ng benepisyo ng uniformed personnel. So, ayun talaga. Pagtaas ng benepisyo ng uniformed personnel, tariff, para makuha nila itong mga sektor na to. Yung kaya naman pala hindi gumagalaw ang mga sundalo Kaya pala kahit anong sigaw ng mamamayan Kaya naman pala si Pangulong Duterte doon pa sa kampo ng mga sundalo inilagak bago inilipad sa ICC. Wala tayong nagawa. Yung pala, meron ng mga ganitong Ito kampanya sa impormasyon. Ginamit ang Receive Social Network mula noong 2022 national election at kumuha ng mas maraming social media influencers. Putang ina, ito na ang pinakamasaklap sa lahat. Kumuha ng napakaraming social media influencers. So, nagpapaswel. Yan yung sinasabi natin, Franz Castro tuloy, Claire Castro. Yan yung sinasabi natin. Nagbabayad na kayo ng mga social media influencers. Putang ina, ang baba pa ng rating ni Bongbong. Anong klase yan? Sino nagbayad dito sa mga social media influencers na to? Sigurado ako hindi to galing sa bulsa nyo. Yung mga kakuriputan nyo, mga kawatan kayo Sigurado ako, galing to sa kaban ng bayan. Ngayon, hindi naman. Bakit gagamit kayo ng pera ng taong bayan para magbayad ng social media influencers? Para saan? Di ba? Kampanya sa impormasyon, ginamit ang Receive Social Network
ginamit ang reactive social network mula noong 2022. So, noong 2022, may troll farm kayo, putang ina nyo, kayo sinasabi ninyo, wala kayo niyan, ha? Yung pala talagang meron, ha? Ito, dito na mismo nang lumabas, oh. Kumuha na mas maraming social media influencers. Paano umatake? Plano sa pag-aresto ng ICC. Nakipagtulungan ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso kay Senator Trillanes para sa ICC. Putang ina niyan. So, talagang si Trillanes pala talagang pinanggalingan itong ICC. So, yung sinasabi ng INC noon na itong si Trillanes ay pakalat-kalat sa Kongreso ng may Quadcom, abay, parang totoo. Plano sa, nakipagtulungan ang PNP, PIDEA at Kongreso kay Senator Trillanes para sa ICC investigation upang makakuha ng warrant of arrest kay Duterte at matagumpay siyang inaresto at nailipat. Investigasyong lokal, ipinagpatuloy ng House, DOJ, NBI, COA at AMLAC ang investigasyon sa drug war at CF cases. CF cases, yung confidential funds. Ayan, so inulunsad ang impeachment. Inumpisahan at ipinasa ng House ang reklamong impeachment. Ayan, sa mga, kay Sara gamit ang inulunsad ang impeachment, inumpisahan at ipinasa ng House ang reklamong impeachment laban kay Sara gamit ang pagsuporta sa congressman ng mga soft budgets, AX, AKAP at TUPAD. So, yung nakaraang impeachment, di ba, meron tayong sinasabi na bakit ang bilis na pirmahan na agad? Kulang yung oras. Kaya naman pala na fast track. Ginamit yung AX, AKAP at TUPAD para pumirma. Ayan, nakalagay dito. Again, hindi sa akin galing to. Nag-leak ito. Galing ito sa Manila Times. Binabasa ko lang. Bahala na kayo. Ako, nag-speculate lang ako. Lahat ng sinasabi ko dito, hindi totoo, dahil fake news peddler nga ako Pero, binabasa ko lang sa inyo, bahala na kayo kung paano nyo i-digest to. Pinahina ang alyansa ni Dutz. Natapos na ang plano laban kay Kibuloy at KOJC. Dahilan upang mapiga ang campaign funds ni Dutz. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Akala talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpopondo kay Pangulong Duterte. Ang hindi nila alam, wala namang pera si Pangulong Duterte at hindi naman pinopondohan ni Pastor Apollo Kibuloy si Pangulong Duterte. Ang pinondohan ni Pastor Apollo Kibuloy, alam niyo kung ano? Yung mga humanitarian services ng gobyerno, pati yung insurgency, yung paglaban sa insurhensya. Yun ang pinondohan, bilyon ang ginastos ni Pastor doon. Pero hindi siya nagbigay ng bilyon kay Pangulong Duterte para sa mga proyekto ni Pangulong Duterte. Ginamit ni Pangulong Duterte lahat ng pera ng taong bayan para sa proyekto. Walang ginamit si Pangulong Duterte na nanggaling kay Pastor Kibuloy. Suporta lang ang kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung anong kailangan mo, media network ko, gamitin mo. Walang bayad, bahala ka. Mga helicopter ko, aeroplano ko, bahala ka, gamitin mo. Resources ko yan. Private person naman si Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin talaga, dahil nga, gusto nilang pahinain ang mga Duterte, una talaga nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. According dito, pinahina ang alyansa ni Dutz. Natapos na ang plano laban kay Kibuloy at kay OJC. Dahilan upang mapiga ang campaign funds ni Duterte. Kung kailangan ng mga Duterte ng campaign funds, ang kailangan nila boto ng taong bayan. Nasa kanila na ang taong bayan So, grabe to grabe tong dokumento na to. Kontra disinformasyon, lumaban sa mga propaganda ni Duterte at KOJC tungkol sa drug war, smuggling at private military. So, lalabanan daw yung mga propaganda. Hindi naman propaganda yun Dahil yung drug war, wala nang problema. Smuggling, problema talaga yan. So, parang pinoprotektahan nila yung drug war, yung smuggling at saka private military. Utang ina, sabi ko na nga ba Ay, Diyos ko po. Ito daw ang estratehiya at hakbang. Pabilisin ang impeachment sa Senado. Gamitin ang FLR, di ko alam kung ano yan, upang makuha ang boto sa Senado sa tulong ni SP Cheese. Naku po, Cheese Escudero nadadamay ka dito. Kailangan, i-deny mo to.
Pababain ang tumataas na ratings ng mga kandidato ni Duterte dulot ng kanyang pagka-aresto. So dahil nga inaresto, tumaas yung rating, so kailangan pababain. Ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso ay muling makikipagtulungan sa ICC para sa investigasyon at warrant of arrest para kina De La Rosa at Bongo. So ang susunod na target, De La Rosa at Bongo. Ituloy ang investigasyong lokal. Ayan, patuloy na mag-imbestiga sa drug war at confidential funds. Diskwalipikahin ang mga pangunahing kandidato, maghain ng kaso ng droga at pagpatay laban kay Duterte, Pulong, Bongo, De La Rosa, lokal na korte at ipag-disqualify sa COMELEC. Ponduhan ang kampanya ni Carlo Nograles. Puta, ina talagang target talaga ang Davao, ha? Ayan, ano pa? Kontra disinformasyon, ipatigil ang mga peking account ni Duterte. O, so ayan na, 'di ba? Hinahabol na ng mga Facebook. Kaya meron silang hearing tungkol sa fake news, disinformation kuno. Dahil gusto nilang talagang i-take down yung mga accounts na sumusuporta sa mga Duterte. I-freeze ang mga assets ni Duterte. At nakalagay dito, Manuel Jose Dalife. O Dalipe ba to? O, Lakas CMD. So, ayan. O, para lang nandiyan dyan sa screen ninyo, yung dalawang dokumento na yan, o, bahala na kayo, ha? Bahala na kayo. Ano na to, ha? Tinagalog na yan, na version. English kasi yung nakalagay dito, but if you're gonna put it in Tagalog, yun na yun, yung binasa ko, yun mismo yun, yung nilalaman nitong papel na to ng sinasabi Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Ayan, so yan yung ano nila. Yan yung kanilang pinagmitingan netong nakaraan lang. And hindi tayo sure kung totoo to, hindi tayo sure kung totoo itong ano na to, itong mga nasa dokumento na ito. Again, it's up to the Congress, the Malacanang, or yung mga people involved, yung mga pangalan na nandoon sa dokumento to deny. It's up for them to deny kasi pirmado yun eh. So, they can deny it and sabihan yung tao na pwedeng rin to, pwedeng baka part din to ng kanilang parang pain na kagatin ng mga Duterte supporters, tapos ibalita, tapos idemanda na naman ng fake news. Again, sinasabi ko nga, this document, dito nang galing sa akin, nasa Manila Times na ito, tapos itinagalog lang para mas maintindihan ng taong bayan kasi English yung nakalagay dun sa memorandum, and kayo nang bahalang magtimbang whether ito bang balitang ito ay karapat-dapat sa inyong atensyon o hindi. Ayan na, pag-isipan niyong mabuti. Dahil dyan sa mga yan, nagdugtong-dugtong at nagtagpi-tagpi lahat ng ating mga agam-agam, ng ating mga parang assessment or mga hula-hula noong mga nakaraang taon pa. So, it turned out dito sa pinag-usapan nila na to is lahat yan is calculated na mga galaw nila at inilahad naman dyan, blow by blow, kung ano yung mga yung mga ginawa nila sa mga kalaban nila sa politika. So, this is all about politics. The impeachment is about politics. Yung pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy is because of the Duterte. So, lahat ng ating mga kino-content at kino-comment noon, napatunayan netong dokumento na to, and napakatindi nitong dokumento na to. I just hope na ang ating pamahalaan ay sumagot tungkol dito. So, abangan natin pag kumalat ito, kasi marami na rin nagko-content nito. Abangan natin kung kakalat ito at kung anong isasagot na naman ng kanilang spokesperson. Hanggang sa muli, magkita-kita tayong mga banateros. Laban lang, tatag lang, malapit na eleksyon, boto natin Duterte. Kung gusto niyo dagdagan, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Basta kayo na ang bahala. Ang kinabukasan ng bayang ito ay nakasalalay sa mga botante. Kaya gamitin natin ng tama ang ating mga boto. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang una nating i-shade pagdating sa pagboto natin sa senador. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala